kaso niya. At may sasabihin ako sa inyo si Gutesa sa ngayon, wala sa akin yan, hindi ko siya alam. Hindi na siya pinoprotektahan, illegally detained na siya. Naku po. Illegally detained. Ang pamilya niya, ngayon lang araw tumakas. Kasi pinapalibutan na. Heto nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction update page. Mismong si Kong Mike Defensor, mga ka-update ha. Naglitaw o nagbigay na ho, nilantad niya na ho yung totoong nangyayari. Kaya mga ka-update, di ba nagtatalo ito si Prof. Malu at si Auntie Claire Castro doon sa kanilang guesting dyan sa TV5. Nag-aaway po sila. Tinanong kasi ni Prof. Malu, mga ka-update, nasaan si Gutesa, Auntie Claire? Nagagalit to si Auntie Claire Castro, mga ka-update. Very defensive po siya. Ito ho, iyon mga ka-update. Connectado ho yung video na iyon dito dahil narinig naman po natin mga ka-update, hindi na ho protektado itong si Sergeant Gutesa ng mga Marines. Hawak ho siya ng mga sinasabi ho kasi dito, mga binanggit ho dito, mga sundalo at mga NBI. Paano nga naman poprotektahan ni Sergeant Gutesa ang kanyang sarili kung illegally detained na siya? Hawak na ho siya mga ka-update. Ano pa ho ba ang gagawin natin? Diba, nung paglabas ho ni Saldico, ganyan na ho, inaabuso na ho nila itong mga taong ito. Sila Gutesa, marami ho. Sila Estrada, yung pinatapon nila sa Chile, binugbog pa daw ho yung mga yan, pati ho yung asawa at anak niya. Diba, ano pa hong expect natin sa gobyerno ni Marcos Jr. kung wala hong magsasalita ngayon? Ano ho sa tingin nyo mga kabit? Wala ho tayong aasahan sa gobyerno ni Marcos Jr. Kaya magkaisa ho tayo mga kabit. Pag-usapan na ho natin ito. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Kaya rektahin na ho natin ito. Pag-aralan, usapan, itong pahayag ni Kong Mike Defensor. Ukol pa rin kay Saldico, kay Sergeant Gutesa at doon kay Estrada na pinatapon ho sa Chile na binugbog. Ayan mga update rektahin na ho natin to. Huwag na ho tayo magpaligoy-ligoy pa. Siyempre, naniniwala ba kayo sa mga pasabog ni Representative Naniniwala ako 1,000% kasi sila magkakasama. Si Saldico, pinili nila yon. Hindi ka pwede maging Committee on Appropriations Chairman ng Kongreso kung hindi pumayag ang Pangulo. Pinili yan ni Martin Romualdez, pinili ng Pangulo at ibinoto nila. Maski naman ang speaker hindi ka magiging speaker kung hindi ka kakampi ng presidente. Ngayon, 3 taon, sinindikato nila yung pondo. Nung una, pinoproteksyonan nila si Saldi. Diba, nung una sinasabi nila, walang nakawan. Nung nagsalita na ngayon na sinasabi, ito na, sa'yo ko diniliver yung pera, sinisiraan na naman nila. Diba? Pati si Kong Mike Defensor, mga kadit, alam na ho yung diversionary tactics na ginagawa netong admin ni Marcos Jr. Siyempre, noon nga namang si Saldico, dyan pa sa admin ni Marcos Jr., lagi ho nilang pinagtatakpan na wala naman ninakaw na pera. Pero ngayon ho nagsasalita si Saldico, laban ho sa kanila. Ano hong ginagawa nila? Sinisiraan ho nila. Ngayon sinasabi pa nga nila, maka Duterte si Saldico. Ganyan ho ang pagiging animal ng gobyerno ni Marcos Jr. Lahat ho ng paninira, pambabaliktad, gagawin ho nila. Dahil ho, ayaw ho nilang patahimikin itong mga witness. Diba? Kakampi na naman daw ni Duterte. Ako wala akong pakialam sa Duterte, Marcos, kung ano man politika. Ang akin, nung nagsalita si Gutesa at sinabi niya yung delivery ng pera, doon ako una na napasama dito. Hindi niyo ako naririnig, hindi ako nagsasalita. At ito lalo na lumabas si Saldico, naniniwala na talaga ako na yung koneksyon ng lahat na malinaw, na pamamalakad ng pagnanakaw dito sa ating bansa. Sir, kasi ang sabi walang saysay yung kanyang pasabog. Pag hindi niya ito marunong, anong advice nyo kay Representative ko? Wala yun, ang dali-dali nun. Pupunta ka lang ng consulate dun Papa-notarize mo lang Baka na naman sabihin nila, peke yung notaryo pagdating dun. Pero the fact na nag-video tong taong to, madali na lang yung notaryo. Madali na lang yung pagpapatunay dito. Yung hiling na bumalik siya sa bansa para harapin yung mga kaso niya. At may sasabihin ako sa inyo si Gutesa sa ngayon, wala sa akin yan, hindi ko siya alam. Hindi na siya pinoprotektahan, illegally detained na siya. Illegally detained. Ang pamilya niya, ngayon lang araw tumakas. Kasi pinapalibutan na. Matapos magsalita ni Saldico na totoo yung sinabi ni Gutesa. Si Paul Estrada at yung asawa nabugbog dahil gusto na mag-witness. Ngayon dinala ng Chile. Ang sabi ng babae,
meron daw mga katungkulan yung mga nagbabantay. Ang sabi pa nga, NBI. Paano kung lalabas kung ganito ang sitwasyon na ang mismong kalaban mo ang puwersa ng armado ng estado ng gobyerno? Hindi ko sinasabi mo sa mga pulis. Sigurado ko mga pulis galit na rin sa nangyaring nakawan. Pero may mga ilang sangay o individual na gamit sila para patahimikin at kitilin itong ganitong pagsasalita sa katotohanan. Anong dapat gawin ng Saldico? Magsalita mo lang siya, ipanotaryo niya. Dahil pag dinotaryo niya, hindi naman niya kailangan umuwi eh. Sa tamang panahon, pag talagang maayos na, pwede siyang umuwi. Pero sa ngayon, hindi pa siya nakanotaryo, wala pang malinaw na, hindi pa naayos yung ebidensya, papatayin siya. O di ba mga ka-update, malinaw na ho na hindi na ho kailangang umuwi ng bansa ni Saldico at alam niyo ho yung kailangan niya, panotaryo niya lang ho. Pero ang mahirap po dyan, sasabihin na naman ng abugaga na katulad ng pumirma doon kay Sergeant Gutesa mga ka-update, hindi daw ho siya yung pumirma. Yan ho yung mahirap sa kanila. Pag oras na laban ka ho sa gobyerno mga ka-update, patatahimigin ka ho nila. Lahat ho ng connection mo, puputulin ho nila. Isipin nyo ho yan na illegally detained itong si Gutesa para sa pagsasabi lang ng katotohanan. Nagsabi lang ho siya ng katotohanan dito sa gobyerno mga ka-update. Pero nung ginagawa, illegally detained. Si Estrada, yung asawa niya, binugbog ho sila tapos tinapon sa Chile para hindi na ho magsalita. Ano po bang expect natin sa gobyerno? Tsaka lalong-lalo na ngayon si Saldico, mainit ho yung dugo niyan. Mainit ho yung dugo nila Marcos Jr. sa kanya. Kaya mga kapatid, sinod natin ito, si General's Viewpoint. Ukol pa rin dito kay Gutesa, kay lahat to, kay Saldico at kay Estrada. Ayun mga kapatid, pakinggan na ho natin. Si Sergeant Gutesa. Pahayag ito ni former Congressman Mike Defensor na sa kanyang pagkakaalam, illegally detained ng security forces natin, specifically Marines, sabi niya, si Sergeant Gutesa. Ito ang panawagan ni dating Congressman Mike Defensor sa isang panayam. Hinggil sa biglaang pagkawala at umano'y pagkakaditini ni dating Marine na si Orly Gutesa, ang whistleblower na unang naglantad ng umano'y mali-maleta at milyon-milyong deliveries kaugnay sa kontrobersiyang kinakaharap ngayon ng administrasyon. Ayon kay Defensor, malinaw na hindi na protektado si Gutesa matapos magsalita si Saldico. Giit niya, ang dating sundalo ay illegally detained at hawak umano ngayon ng ilang elemento ng militar, particular sa Marines. Hindi na siya protected, sabi ni Defensor. Siya ay illegally detained, kinahawakan ngayon ng mga sundalo, particularly dyan sa Marines. Giit niya, inosente si Gutesa at wala raw anumang kinalaman sa sinasabing mali-malitang pera na ikinabit ngayon sa skandalo. Wala namang alam yung tao kawawa yung pamilya, kawawa si Sergeant Gutesa. Sa kanyang panawagan, sinabi ni Defensor na hindi dapat idamay ang dating sundalo dahil wala itong interes or benepisyo sa operasyon. Sabi niya, wala namang interes yun. Sincerely, sa paniniwala niya, tumutulong siya sa bansa, wala pong kinuhang pera yan. Itong taong ito, sabi ni Defensor, nakita lang naman niya kung ano yung mga dinideliver nilang pera. Hindi naman kasalanan ng tao yun. Wala siyang alam. Sa huli, muling nakiusap sa sino mang may hawak di umano kay Gutesa. Please, pakawalan nyo na, wala namang alam yung tao o wala namang kasalanan. Kung may kasalanan man, yung paglalahad niya sa kanyang karanasan. So, to me, kapuri-puri yung ginawa ni Master Sergeant Orly Gutesa. Kasi kung tumahimik lang siya, wala siyang problema ngayon. Ang biggest, risk, gamble, sugal na pinasok niya nung nag-decide siyang magsalita sa Blue Ribbon Committee hearing. At ngayon, ito na. Okay. Gaano katotoo itong sinasabi
ni ex-congressman Mike Defensor. Ito ang analysis ko, opinion ka. Unang nagsalita si Senator Amy. Sabi ni Senator Amy, babaliktad ang mga testigo. Isa na yan si Orly Gutesa kasi tinututukan siya. Tinatakot pati pamilya. Unang nagsalita yan si Senator Amy. And I believe na itong si Senator Amy, maraming mga informants din yan. Ano ba yung sabi niya noon? Bago ma-appoint si Ombudsman Remulla, pinasabog na ni Senator Amy. Wala na. In-appoint na nila si Remulla as Ombudsman. Nagkatotoo. Kaya kung ako inyong tatanungin, pagtagpiin ko itong sabi ni Senator Amy at sabi ni ex-congressman Defensor, I am most likely to believe, opinion ko lang ito, nga nasa delikadong kalagayan nga si Master Sergeant Orly Gutesa. Kasi after siyang nagsalita, mamaya nagtago na. Nasa protective mga kapwa niya Marines. Madaling matuntun. Kasi nga, ang gobyerno, he has all the resources. Isang utos lang, no? Hanapin niyo si Gutesa. Napakadali. Habang nandito ka sa Pilipinas. So baka yung mga pinagkatiwalaan niyang Marines na parang tumulong sa kanya, may contact pala doon sa, alam mo na, yung mga loyal sa, pinabulaanan ng Philippine Marines Commandant na wala sa kanila si Orly Gutesa. So I don't know sino ang nagsasabi ng totoo. Kaya lang, sa ngayon, kung hindi sana nagsalita si Saldico, malaking pabor sa administrasyon kung biglang lalantad si Gutesa, sabi niya na hindi totoo yung mga sinabi ko. Pwedeng mangyari yun. Ulitin na to, ulitin ko. Wala pa ang Saldico na videos. Biglang mag-appear si Saldico sa Blue Ribbon. Sasabihin niya na manumpa, sworn statement, permado na ng tunay abogado, sasabihin niya na, pasensya na kayo, pinilit lang ako ni Senator Marcoleta, pinilit lang ako ni ex-congressman Defensor na magsabi yun, mga mali-malita, ba't hindi totoo yun? So, nabaliktad na. Baliktad na. Ngayon, hindi na pwede. Kasi naunahan sila ni Saldico. Kahit babaliktad pa si Gutesa, wala nang maniniwala sa kanya. Kasi nga, yung principal, si Saldico, nagsabi nga, totoo yung mga sinasabi ni Orly Gutesa. So, there's no use of recantation of testimony ni wala nang maniniwala doon. Lalo na ngayon na nawawala siya. Tapos bigla siyang lilitaw at sasabihin niya na hindi totoo. To me, wala nang value yun. Kaya ipagdasal na lang natin ang ating bansa. Lalo na itong kalagayan niya, that's part of yung risk sa buhay natin. There are decisions in our lives na you face the consequences. At ito nga, yung ginawa ni Gutesa, to me, it's an heroic act. Sana siya lang ang na-detain. Kasi kung kasama ang pamilya, kawawa naman. Nakita nyo yun mga ka-update, magsasalita ka lang ng against dito kay Marcos Jr. at kay Martin Luther King. Ganyan ho yung sasapitin natin. Kaya etong si Gutesa, bilib na bilib ho ako dyan. Kahit na ganyan ho yung nangyari, pinakita niya ho na may bayag siya, na totoo siya sa sarili niya. Wala ho siyang pakialam sa mismong buhay niya. Sinugal niya ho para lang magsalita dyan sa gobyerno. Tapos pinatutuhanan pa ni Saldico. Yan lang ho yung pinaka-importante. Yan po yung pinaka-hinihintay natin na may magpatotoo pa para mas maniwala itong mga animal na mga kurap na ito. Diba? Pakinggan nun natin mga update. Opinion itong post. Ang balita ngayon, 1 minute ago. Bago-bago pa. Breaking. Aide ni Saldico binugbog at pinalupad umano papuntang Chile. Ito yung bansa sa may Latin America, Chile. Ayon kay Mike Defensor.
Sa isang programa sa Bilyonaryo News Channel, naglabas ng panibagong nakakabahalang aligasyon si dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng umano'y pagtakip sa lumalalang kontrobersya sa flood control scandal. Ayon kay Defensor, si John Paul Estrada, ang aide ni resigned ako Bicol Representative Saldico, at ang buntis na asawa nito ay binugbog. Aligasyon lang ito, binugbog. At sa pilitang pinalipad papuntang Chile, tama ba itong pronunciation ko? Hindi ako marunong sa pronunciation. Chile or child? Chile, basta Latin American country to. I don't know kung malapit ba sa Brazil, malapit sa, hindi ko alam nasaan ang Chile. Malapit sa Venezuela, Ecuador, yan, yung mga Latin American countries. Pinalipad papuntang Chile para mailayo at maiwasang makapagtistigo sa investigasyon. Ibinunyag din ni Defensor na mga tauhan umano ng NBI ang sangkot sa illegal na paghawak kina Estrada at sa umano'y pagproseso ng peking pasaporte upang palabasin sila ng bansa. Ayon sa kanya, ang mabilis na pagpapalipad kina Estrada at misis nito ay malinaw na hakbang upang pigilan silang tumistigo sa isyu ng flood control scandal at patuloy na lumalaki matapos ang sunod-sunod na pahayag ni Saldico. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon mula sa NBI, Malacanang o iba pang sangkot na ahensya tungkol sa mga paratang ng dating kongresista. Okay. Ang una kong comment dyan is itong seguridad ni former Congressman Defensor. Nakikita ko nalalagay sa alanganin ng kanyang buhay. Kasi siya ang tulay kung bakit may lumantad na isang Orly Gutesa, ang dahilan si ex-Congressman Mike Defensor. It was Congressman Mike Defensor ang tumawag kay Senator Marcoleta at yun, nagsalita si Orly Gutesa sa Blue Ribbon Committee. Boom! Pasabog. So ngayon, tuloy-tuloy ang kanyang pasabog. At kung ako ang nasa Marcos administration, talagang pag-iinitan ko itong si ex-Congressman Defensor. But siguro, kaya niya ito. Dating kongresista So, yun na. Ang isang pasabog ni ex-Congressman Defensor na nabasa ko kanina, na-vlog ko na, yung di umano si retired Master Sergeant Orly Gutesa is illegally detained by his fellow soldiers, specifically the Marines. Anyway, aligasyon lang ito at wala pang pronouncement ang Marines. Ang alam kong post na nabasa ko noon, si Senator Lacson, kasi umiikot yung balita na under custody ng Philippine Marines si Gutesa. Lumabas na yung balita. Sabi naman ni Senator Lacson na nagsalita mismo ang commandant ng Philippine Marines na wala sa kanila si Master Sergeant Gutesa. That was before, nung hindi pa sumabog ang mga pasabog ni Saldico. Ngayon, lalong umiinit ang sitwasyon. Kasi nga, nung una, pinagdududahan yung mga sinasabi ni Gutesa, peke daw ang notary public. Ngayon, useless na yung notary public na yan dahil mismo si Saldico ang nagpatotoo. Sabi niya, totoo yung sinabi ni Gutesa na nagdi-deliver sila ng mali-malitang basura sa Forbes Park at saka Malacanang. Wala na.
So, punta tayo dito kay John Mark. Pangalan? John Mark Estrada? John Paul Estrada. Binanggit ito ni Gutesa. Mayroon pang isa. Dalawa silang binanggit ni Gutesa dahil sila ang taga-receive ng pera. Maleta, basura. Yung dalawang aid na yan, binabanggit din ni na DPWH Engineer Bryce Hernandez, sino pa yung taga... So, nagtutugma. From DPWH, Gutesa, nagtutugma. So, kung ako ang mag-imbestiga, either Blue Ribbon ba, DOJ o ICI, at gusto kong panagutin ng gusto kong malaman ang katotohanan, ito ang tutumbukin ko, itong mga aid na ito. Kaya lang walang nangyari. Hindi nila pinatawag. At ito, di umano, akusasyon na pinalipad, pinalayas, para hindi sila makapagtistigo. So, sumagot naman kayo, Auntie Claire, kung ano ba talaga. Para ang taong bayan, pag hindi kayo sumagot, ako ay mag-decide ako, paniwalaan ko ba o hindi. Narinig ko na minsan si Senator Marcoleta, nabanggit na niya ito na aid ni Saldico, yun, allegedly, pinapunta ng Chile para hindi makapag... So, mas lalong maging relevant na ngayon itong di umano papalipad sa aid kasi nagsalita na si Saldico. Ayun nga mga ka-update, kung may opinion reaction kayo dito nga sa naging pahayag ni Kong Mike Defensor, mag-komento ho kayo sa ating comment section, pag-usapan ho natin kung papauwiin ba si Saldico. Kasi pag umuwi yan mga ka-update, alam na ho natin ang mangyayari. Kaya mga update, dito natin tatapusin ang ating reaction video.